Masaya akong ibinabalita na matagumpay na nating inapigilan ang pagtagas ng langis mula sa mga barkong ito, partikular yung Terra Nova, nang hindi na ito makapinsala sa ating kalikasan. Patuloy naman ang ating pagkumpuni at pag-aayos ng manhole at air vent sa Jason Bradley na kabilang paghahanda para sa ating refloating operation. Isinasagawa na rin ang seawater siphoning, yun na nga sa barkong Mirola 1, kasabay ng pagtatakip sa mga butas ng katawan nito. Mga kababayan, kasabay ng pagbibigay namin ng tulong sa mga komunidad, asahan din po ninyo na patuloy ang inyong pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinulot ng pangyayaring ito. Magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito sa pagpapalawak ng inyong kaalaman at kasanayan sa pangingisda at sa paghihikayat pa sa kabataan na makilahok sa pagsulong ng inyong sektor. Sama-sama natin pagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay at bigyan ng katuparan ang ating mga pangarap sapagkat walang maiiwan at walang mahuhuli sa bagong Pilipinas. Nung unang namin sa oil spill talaga, medyo nahirapan talaga kami kasi unang-una hindi kami makapaghanap buhay kasi fishing ban. Sa ngayon naman, nakakabinta na rin naman kami ng kaso nga lang medyo mababa pa ang presyo. Pero at least pa paano nagtsatsagaan na lang din kami para lang din sa aming mga pamilya din. Masaya kami. Kasi ang Pangulo talaga inaalala yung mga tao na napiktuhan ng kalamidad. Sa nakita ko sa ating mga mahal na Pangulo, lahat ng mga napiktuhan, binibisita talaga na tinutulungan. Ang visit ko sa ating mahal na Pangulo, sana hahaba pa ang termino mo para matulungan mo kaming mga mahihirap. Maraming salamat. Nandito po si Bongbong Marcos na ating presidente. At yung aming katugunan na paghihirap ay binibigyan niya ng kalutasan. At nabibigyan niya kami ng mga financial assistance. Maraming salamat sa kanya at nandiyan siya at handang tumulong sa amin.